Naglabas nga po ng pahayag itong si Senator Sherwin Gatchalian at ang sabi po niya, makakansela na raw ang passport ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sinabi po yan ni Senator Win sa deliberation ng Senado sa 2026 budget ng Department of Justice. Para po mapag-usapan yan. Naku, makakansela yung passport. Saan po ba kayo maniniwala? Okay? Kay Gatchalian na isang senador o kay Harry Roque na tinatawag na ngayong pugante? Siyempre may sagot dyan si Harry Roque, mga pre. Naku, matutulad pala ito kay Alice Guo. Naku, alam mo, Harry Roque, baka maya-maya, sa kaka-fake news mo dyan sa ibang bansa, baka mamaya may dumampot na lang sa'yo dyan bigla at kalad ka rin ka pa uwi ng Pilipinas, diba? Pero siyempre, diba, tingnan po natin yung sagot ni Harry Roque dyan na kung ano ba yung reaction niya sa sinasabi ni Gatchalian, Senator Gatchalian, na yung kanyang passport ay makakansela na, no? Atin pong tingnan yung depensa ni Roque Mau. Diba? O syempre, bago tayo magtuloy-tuloy dito, ayan na, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. May TikTok, Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan mga pre. So, eto na. At pakinggan po natin yung depensa ni Harry Roque. At iba pa pong mga issue, makakausap po natin si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Sir, magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang hapon sa inyo at magandang hapon Pilipinas. Good evening. Sir, una po sa lahat, ano po yung masasabi ninyo dito sa sinabi ni Senator Win na kumbaga oras na lang ang hinihintay bago pumakansela ang inyong passport dahil nga daw po doon sa trafficking case ninyo? Well, alam niyo po, yan po yung nakabinbin ngayon sa hukuman. At ako po yung nag-file ng opposition dahil malinaw naman sa passport law na isa ako sa nag-draft noon ako nagtatrabaho sa Kongreso na ang isang fugitive from justice ay isang tao na umalis ng Pilipinas para makatakas sa isang criminal prosecution. Nung ako po umalis ng Pilipinas, wala pong kahit anong criminal case ako at ako po ay umiiwas doon sa investigasyon ng tinatawag nating Huwad Committee at humingi ng asylum. So, nung sa aking opposition po, sinasabi ko, hindi po ako fugitive of justice dahil hindi po talaga akma sa akin yung definition ng fugitive from justice at ako isang asylum seeker. So, ibig sabihin, kung kayo tatanungin, walang basis yung sinasabi na pag-cancel. Opo, dahil malinaw na malinaw, may sariling definition ng passport law kung sino ang fugitive from justice. Mahirap kasi yan, Harry Roque, na ang tatapang nyo, nasa ibang bansa kayo. Pwede nyo namang ipaglaban yan eh. Kung talagang malinis kayo, wala kayong problema at alam nyong wala kayong, diba, ginawang kapalpakan, dito nyo dapat haharapin yan sa Pilipinas. Hindi yung mga interview lang, dyan lang kayo matatapang, diba? Tapangan mo, uwi ka ng Pilipinas. Patunayan mong may wet packs ka. Ganun lang naman po talaga. Diba? Ganun lang naman. Bakit ka tatakas? Bakit ka alis ng Pilipinas? Anong dahilan? May iniiwasan ka kung ganun. Diba? Meron kang iniiwasan. Oh. Totoo naman, diba? Oh. Totoo naman, di ba, may iniwasan ka, Harry Roque? So, bakit ang tapang mo dyan sa mga explain mo dyan sa interview mo? Dito mo, para may bumilib naman sa'yo mga DDS, ikaw naman yung gawin nilang hero. Sabihin lang, tapang talaga ni Harry Roque, umuwi ng Pilipinas, di ba? Pero malay mo, baka ilang buwan na lang, next year, di ba? Mabalitaan na lang natin na Harry Roque, dinampot ng mga armado sa ibang bansa at kinaladkad pauwi ng Pilipinas. Malay mo may ganung balita, no? Makikibalita na rin po kami. Ano na po yung nangyari doon po sa inyong petition para po sa asylum? Well, nakabinbin pa rin po yan at habang wala pang decision either to grant or to reject it, meron pa rin po akong karapatan to right to non-refuma at yun po yung karapatan na manatili dito hanggang magkaroon ng desisyon sa aking application for asylum. And syempre po dahil nandyan pa rin po kayo sa Europe, isa doon sa mga binabantayan natin ay yung kaso po ni former President Rodrigo Duterte at ang balita namin ngayon nga pong last week of November. It's November 28, 2025. 5:30 AM Philippine time. Dedesisyon na raw po yung petisyon, apela ng kampo po ni FPRRD para po sa interim release. Ano po yung pwede natin na asahan? Sorry, correct ko lang. 5:30 PM Philippine time. Yes. Kahit lang may ads lang. Well, kami po rito, wala kami ginawa kundi magdasal, no? Nagkaroon po kami ng Magdasal. Wala nga kayong ginawa dyan kundi kumain ng kumain. Magdasal. Kalukuhan yung magdadasal ka, kalukuhan yan. Huwag mo nga bibilugin yung utak ng mga Pilipino. Pag sinabi kasi Duterte, hindi naman makadiyos yan. Sinong ginagago mo?
ng prayer vigil nung nakalipas na Sunday, Monday, Tuesday, at magkakaroon na naman kami ng prayer vigil this coming Sunday, no? So talagang dasal na lang po aming po pwedeng gawin dahil kasalalay na po yan sa mga maestrado ng Appellate Chamber. Pero paano po kaya magbabago kung sakali yung desisyon po dyan sa interim release po, attorney? Ano yung nakikita po niya? Sige, go ahead po. Sa akin, mali talaga yung desisyon, no? Dahil parang nakabase yan sa mga sinasabi ni VP Sara na Mali pabiro na... talaga yung desisyon kasi kasama nyo, kaalyado nyo, di ba? Kahit yung mga kaalyado nyo, sinasabi na mali yung desisyon, mali yung mga ganyan. Pero kung hindi kayo pabor kay Digong, sasabihin yung tama yung desisyon. Di ba? Pero kung titingnan natin yung dalawa, tama po. Bakit? Uulitin ko po ito in my opinion lang naman. Si Trillanes noon, nagsampa ng kaso kay Digong, nung miyembro pa tayo ng ICC, naisampa na. Nung naisampa po yung kaso, inimbestigahan na po si Digong, nakatunog si Digong, syempre malalaman niya yan, ang ginawa, tumalon po tayo sa bakod ng ICC. Ibig sabihin, hindi na po tayo miyembro. Ganun pa man, pero dahil nauna yung yung pagkaso pagsampa ng kaso di tuloy pa rin yung kaso. Tuloy ang kaso, di ba? So walang mali dun. Ay, nako. Naman yung sinabi. Ang malinaw na malinaw ay sa mula si VP Sara ay hinaharap ang proseso at wala siyang ibang kahit anong solusyon kundi harapin nga ang mga paratang sa ama niya dyan mismo sa ICC. So sa tingin ko, yung gawain mismo ni Sara Duterte magpapakita na nirespeto nila yung proseso sa ICC at walang dahilan para pagdudahan kung tatakas nga ba si Tatay Digong, lalong-lalo na given his age and given his current condition na pinag-aaralan nga kung siya ay fit pa to stand trial o hindi. So, sir, sorry kapag ka na-approve kung sakali yung interim release ni FPRRD, what will be the scenario? Well, ang tingin ko po, hindi po yan... Kapag na-approve ang interim release ni Digong, ako'y naniniwala, sabi kasi ng iba, kahit papano si Digong may kakayahan pa rin magtago kasi pinapakita nila yung power nila na ano pa rin sila, agresibo, palayain nyo na yung Tatay Digong, bring him home, di ba? So, nakikita ko dyan na may kapangyarihan pa rin si Digong na magtago, di ba? Kita mo dyan yung mga... siguro may mga ilan-ilan pa dyan na talagang kumakampi kay Digong. So, sa tingin nyo, papayagan ba yan ng ICC kung ang tao na to may kakayahan pang magtago, di ba? Malay mo, may isang makapangyarihan taong kumupkup sa kanya para lang itago siya. Posible pong mangyari yun. So, hindi ko lang alam kung ano sa tingin nyo. Magkakaroon ba ito ng interim release? Mukhang malabo di ba? Sa Pilipinas, no? Kasi wala namang kaugnayan ng ICC at ang Pilipinas ngayon, no? At saka may duda nga kung ano ba talaga estado ng Pilipinas dahil ang malinaw ay hindi na talaga tayo miyembro ng ICC, no? Pero napipilit na-explain ko na yan. Harry Roque, tapos na yan. Bobo ka. ang ICC na mag-exercise ng jurisdiction. So kung siya po'y mapapalaya, tingin ko po yan ay isang bansa dito rin sa Europa pero hindi pa rin po sa Pilipinas. Hindi pa rin sa Pilipinas. Okay. Meron tanong ka pa tungkol sa case ICC? Sige, go ahead. Hindi kasi mag-iiba na ako ng topic sana ha. Attorney Harry, syempre I'm sure naman updated kayo sa mga nagaganap dito sa Pilipinas. So mga current events muna tayo na mga kukunin namin ng reaksyon ninyo. Unahin ko na po yung mga naging mabibigat na pahayag ni Senadora Amy Marcos doon sa INC rally. Kung ano ang naging reaksyon nyo nung inyong nalaman ito or na-monitor. Well, nagagalak ako na for all intents and purposes, in-authenticate, pinatunayan ni Amy Marcos yung pulveronic video na isinisisi nila sa akin at kay Maharlika. No? Kaya nga ako dinidikdik ng gobyernong ito dahil pinagbibintangan na ako daw ang nagkalat ng pulveronic video. No? Pero ngayon malinaw na kung sino man ang nagkalat noon, talagang authentic pala talaga yon dahil sariling kapatid ay sinasabing siya ay bangag. Grabe sinungaling talaga, no? Ikaw naman talaga yung nagkalat noon, Harry Roque, di ba? Kinalat mo yun, ikaw yung nanguna doon, anong pansabi mo? Nagyabang ka pa? Kaya kong babagsakin ang gobyernong ito. Kala mo matalino ka, bobo ka naman. Nagkalits-lits yung buhay mo ngayon dahil sa kayabangan mo. Kaya hinay-hinay sa kayabangan, Harry Roque. Diba? Nagmamataas ka, binagsak ka. Pero simula pa lang yan. May mas matindi pa dyan, abangan mo. Dahil sa pagkalaban mo sa gobyerno, bastos ka. Wala kang kwenta. Pero pangalawa, sana mas maaga na siya nagsalita. Kasi kung mas maaga siya nagsalita, hindi na siguro napapakidnap si Tatay Digong papunta dito sa dahig. No? At alam mo, sa totoo lang, inaasahan namin si Senator Amy dati-rati para magsalita. Ilang araw matapos magbitiw bilang wala din namang epekto secretary itong si VP Sara. No? Pero hindi ko alam kung anong dahilan niya kung bakit naantala. Pero yun nga, meanwhile, napakidnap pa si Tatay Digong. Tingin ko kung mas maagang nalaman natin ang tunay na estado ng pag-iisip na ating Pangulo, hindi na nangyari pagkikita ng Tatay Digong. Okay, timing at saka yung sabi nyo nga, sana mas maaga nagsalita. As early as kailan? Sabi nyo, dapat maaga. As early as dapat ba noong tatakbo pa lang silang dalawa? Because we know na ikaw, ang sinuporta mo talaga noon ay si VP Sara na sana yung tumakbo, hindi ba nung eleksyon bilang presidente. Pero nagkaroon ng partnership at nag-slide down to VP.
Wait lang, may ads lang. Well, sa akin, kung alam niya na talagang bagag yung kapatid niya, dapat hindi na siya naging promotor ng unity. Yun ang totoo niya, no? Pero, nung I give her the benefit of the doubt, ang sabi naman niya, sabi raw ng kapatid niya, siya hindi tumigil na, no? Pero nung nalaman niya na talagang kumpirmadong bangag pa rin ang kanyang kapatid, dapat nagsalita na siya ng mas maaga pa nang sa ganun, marami na sana mga bagay-bagay na naiwasan. Alam mo, kung talagang bangag yung Pangulo, kung alam mo talagang bangag si PBBM, dapat noon pa lang, hindi na kayo sumuporta. Bakit sinuportahan nyo? Bakit naging nakipagkaisa pa kayo? Dahil wala naman talagang ginawang ganun yung Pangulo. Ginagawa niyo lang ng issue dahil gusto niyo maagaw yung kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganun kasimple. Harry Roque, wag kang tatanga-tanga. Ay, nako. Habang nililin lang mo yung taong bayan, ikaw, sarili mo yung babagsak at mahihirapan. Tandaan mo yan. Dahil kailanman ang mga sinungaling na tulad nyo, hindi magtatagumpayan. Di ba? O yung iba sa inyo, tingnan mo nga, mabubulok na sa kulungan. Nako. Ang gaya ngayon pagtitid na kita, Tatay Digong. Pero mukhang laging tinatawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si PBBM dati. So, it appears... Diba si Digong, ang sabi ni Digong, bangag si PBBM. Minsan, kinabukasan, babawiin na naman. Hindi, nagdudroga yung Pangulo. Matino yan. Yan, si BBM, matino yan. O, diba? Ano bang totoo doon? Si Digong na mismo yung nagsabi na hindi gumagamit si PBBM. Pero pag siguro, pag naka-fentanyl si Digong, medyo high, diba? Medyo bentak mo ng utak niya, sasabihin niya bangag. Pero pag na-expire na siguro, binabawi niya yung mga sinasabi niya. Na may alam si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit kaya pumayag si VP Sara sa pagkakaalam po ninyo, attorney, na maging running mates? Well, tingin ko talaga, desisyon ni VP Sara yan na ayaw pa niyang tumakbo bilang presidente ng mga panahon na yan, gaya ng gusto ni Tatay Digong. At pangalawa, yung convincing powers din. Ayaw niyang tumakbo kasi hindi talaga siya mananalo. Kasi unang-una, niligawan ng mga Duterte ang mga Marcos para makuha nila ang suporta ng mga loyalista. Yun yung katotohanan dyan. Kasi kung talagang malakas ang mga Duterte, bakit hindi mo kalabanin ngayon si PBBM sa pagka-presidente? O bakit di mo subukan? Pero dahil alam niyong matatalo kayo, hindi niyo ginawa. Hindi niyo ginawa. Napakalakas ng Marcos. May pangalan. Kayo, tatakdo-tae lang kayo. Pero ngayon, attorney, nasa hot seat ang administration dahil nga po dito sa ginagawang investigation doon sa sinasabing anomalies sa flood control. At kanina, yung pinakang latest development, sinabi na in-issue na raw yung arrest warrant laban kay Zaldico. So, you think mapapacify nitong actions na to, yung emosyon, especially na magkakasunod kasi yung ginagawang mga protest rallies dito? Well, si Zaldico po ay isang whistleblower, no? At ako naman, wala akong kaduda-duda doon sa katotohanan na sinasabi niya na ang mastermind talaga dito sa anomalang ito ay ang presidente mismo at ang presidential cousin na si dating speaker Martin Romualdez. So sa tingin ko, hanggang hindi maparusahan ang presidente at ang speaker, hindi po maibsan ang galit ng taong bayan. Kasi parang... ang taong bayan ba galit dyan? Hindi naman Galit ang taong bayan sa pamilyang Duterte. Pero ang sino bang nagagalit sa administrasyon ngayon? Mga DDS lang. Ilan lang kayo, gano'n. Gakulangot lang kayo. Ang question dyan. Huwag niyong gagamitin yung taong bayan. Walang pakialam yung taong bayan sa mga pinaglalaban yung mga kupal kayo. Sir, kung totoo yung sinasabi ni Zaldico, bakit naman hihilingin pa ni PBBM na idaan pa sa insertions through BICAM? Kayang-kaya naman niyang i-manipulate kung tutuusin yung NIP dahil siya naman talaga yung may power to handle that. Napakadaling sagutin po yan kasi kapag sa BICAM, yan po ay hindi naantala, no? Hindi nalalaman, hindi naisa sa publiko. Yan po ay sikreto lamang ng mga BICAM committee members. Samantala kung siya po nasa NEP, yan po ay nariripaso ng buong sambayanan. Okay. And ano po yung nakikita ninyo na posibleng kahinat na naman nung investigation kay dating House Speaker Martin Romualdez? Wala. Bakit, sir? Kasi parang package deal yan eh. Hindi naman po pwede managot lamang si Martin Romualdez na hindi naman managot ang presidente. Wala talagang mangyayari kung talagang wala namang ginawang kapalpakan yung tao, okay? Pero kung ayun na nga, katulad ni Zaldico, guilty na guilty, di ba? Yun yung mananagot. Pero si Martin Romualdez, humarap naman eh. Matapang niyang hinarap yung patawag laban sa kanya. So, dyan pa lang, tumpak yung sinasabi ni Harry Roque. Wala talagang mangyayari kung alam mo naman na wala naman talagang kasalanan, di ba? Mahirap pong panagutin ang taong hindi nagkasala. Ha? So, yun lang naman. Okay. Makikibalitaan lang kami, Attorney Harry, sa inyo sa... So anyway, yun lang naman yung video at maraming salamat po. Kayo, anong reaction nyo dito sa ating video ngayon? Comment down below para mabasa naman po natin. Ayan.
Ayan, syempre mga pre, bago tayo magtapos, meron po tayong TikTok dyan, may Facebook. And sana po inyong suportahan yung ating mga social media account. And syempre mga pre, sa hindi pa po nakakapag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. And huwag kalimutan yan mga pre, and para maging updated naman po kayo sa ating mga reaction video. Ayan. So ako'y magpapaalam muna pansamantala. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po, Allah.